Nakamove? Move Kids Radio! Nakaibalo ba ka nga nung nianhi si Jesus sa kalibutan? He came to give us life, an abundant life nga sa iya ngalan lang makita. In John 20:30-31, the Apostle John tells us that Jesus performed many signs, not just to heal, but to show us that He is the Christ, the Son of God, and through believing in Him, we receive eternal life. Si Jesus dili lang miabot aron maghimo og milagro. Miabot siya aron magdala og maayong balita sa mga kabos, but not just about material wealth. He speaks to those who are poor in spirit. Kadtong nagkinahanglan gayud kaniya. Whether you are struggling with physical poverty or feeling spiritually empty, Jesus brings hope, healing, and freedom. Kung magtuo ta sa iya, ang kangit-ngit mahimong kahayag, ang kasubo mahimong kalipay, ug makabot nato ang gingharian sa Dios. So believe in Jesus and experience life in His name. This is your FEBC Radio, communicating Christ in our world. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw kakwentuhan kaagapay. Kaibigan ka, barangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo pa rin na nakikinig sa 1116 DXAS Radio Comunidad. Ito po ang programang Family Matters. Ang DXAS isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station dahil sa katapatan ng Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayo maging bahagi ng ating radio ministry. I-scan lang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donation. And please, send us a message para ma-acknowledge po namin ang iyong donation. Muli, maraming salamat po sa inyong partnership at God bless. Don't forget, sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-2966625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS Your Community Radio. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang Pasko, pag-asa at pag-unawa. Kung paano nagliliwanag ng pag-ibig ng Diyos para sa pamilyang may children with special needs. Maraming pamilya nakakaranas ng stress at pangamba. Isa yung realidad. Para sa iba, Pasko ay hindi puro saya. Meron din itong pagod, kawalan ng kasiguraduhan at pangamba na para sa kinabukasan ng kanilang anak. Ngayon at tatalakay kung paano maaring maging liwanag ng Diyos ang kapanganakan ni Jesus sa gitna ng ating pangamba. Paano tayo bibigyan ng Diyos ng pag-unawa sa puso ng ating anak? At paano natin maipapakita ang pag-asa at pagmamahal ngayong Kapaskuhan sa kabila ng ating mga limitasyon at takot? Marami sa atin ang naghahangad ng saya, liwanag at pag-asa. Pero totoo, hindi lahat ng pamilya ay masaya ngayong Pasko. May mga magulang na pagod, nag-aalala, nagtataka at minsan natatakot. Kung ikaw yan, kapatid, gusto kitang batiin ng buong puso. Maligayang Pasko. Hindi ka nag-iisa. May mensahe ang Diyos para sa iyo
ngayon. Kamakailan lang I came across this book called Sincerely Your Autistic Child, and it brought some realizations. Alam mo yung bawat sulat o bawat kwento, parang bulong ng Diyos. Parang siya nagsasabi ng ganito, anak, nakikita ko ang hirap mo bilang magulang. Nakikita ko ang mga pangamba mo, pero nakikita ko rin ang anak mo. Kahanga-hanga, espesyal at kakaiba ang paggagawa. Kaya dito, nagsimula ang ating pagninilay ngayong araw. Tatalakayin natin kung paano ang liwanag ng Diyos ay nagbibigay pag-asa at pag-unawa sa bawat pamilya na may children with special need. My first realization statement is, Ba Lord, pagod na ako. Ito ay realidad na pag-aalala ng isang magulang. Maging tapat tayo. Maraming magulang na may children with special needs ang may mga ganitong tanong sa puso. Lord, tama ba ang ginagawa ko? Kailan ba magsasalita ang anak ko? May future ba siya? Magiging independent pa ba siya? Paano kung mawawala ako? Sino mag-aalaga sa kanya? Bakit parang hindi ako sapat? Lord, hanggang saan ang kaya ko? Diba? Totoo yan, valid yan. Hindi ka nag-iisa sa takot at pag-alala na yan. Halos lahat tayo nagkakaroon ng ganyang mga tanong. Pero ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Sabi niya, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28. Hindi yung sinabi na, halika sa akin, lahat ng ay perfect. O halika sa akin, lahat maaayos lang. Ang sabi niya, pagod ka? Halika. Ang pagod mo ay hindi kabiguan. Ito ay paanyaya ng Diyos. Ngayon, pagkatapos natin kilalanin ang ating pagod at pangamba, realizing that it's really there, alamin natin ang mensahe ng ating mga anak. Second realization, see me mom, see me dad. Yan ang mga tanong, yan ang statement sa puso ng ating mga anak. Sabi dito sa book na Sincerely Your Autistic Child, may isang napaka-malalim na mensahe. Sabi niya dito, huwag nyo tignan ang limitasyon ko, tignan nyo ang puso ko. Minsan, dahil sa pressure at expectation ng mundo, hindi natin namamalayan na pinapagalaw natin sila beyond their sensory limit. Pinapahaba ang atensyon nila na hindi realistic. Pinapaporma natin sila pero mukhang okay sa iba. Pero, Pasko ay nagpapaalala sa atin na hindi pumili ang Diyos ng palasyo. Pinili niya ang sabsaban, isang tahimik, kakaiba at hindi inaasahan, tulad ng iyong anak. At sinabi nga ni Jesus, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Marami iba ang paraan ng pagpapahayag ng iyong anak, ibang timing, ibang reaksyon. Pero, ang puso nila, minsan, mas malalim pa sa ating lahat. Kaya, practical tip para sa ating lahat. Mas obserbahan, mas kaunti ang inaasahan. Bigyan ng espasyo ang iyong anak para ipakita ang kanilang kakayahan. Obserbahan ang kanilang triggers, mga factors na nag-trigger sa kanilang mga emotions. Ito pa, ipagdiwang ang kanilang espesyal na interest. Hindi, siyempre lahat naman tayo ng mga parents, diba? Meron tayong mga plano na ito ang marating ng ating mga anak, sana magaganito sila, sana maging doktor sila, sana maging attorney, or kung ano pa ba yan na inaasam ninyo. Pero, diba, ngayon pa lang, obserbahan natin yung mga interest nila. Kasi, pag na-align sila doon sa interest nila, na alam naman natin na bigayan ng Diyos. So, parang we will be having assurance na in the future,
they will be happy. Kasi, they are doing the things that they love. And hopefully, tayo as a parent, ma-realize natin yun. And also, respeto ang kanilang sensory boundaries. Para mas kaunti ang meltdowns at mas malalim ang ating koneksyon sa ating mga anak. Third realization. Ito actually, ito yung sa mga talagang parati ko talagang halos every time, tinatanong ko talaga to sa pag nag-communicate ako sa kanya. Lord, ang hirap mag-communicate. Diba minsan, naiintindihan ba ako ng anak ko? Naiintindihan ba niya? Nagigets ba niya ang aking mga sinasabi? Ano ba yung paraan ng Diyos? Diba? Maraming mga gulang nasasabi, hindi niya ako sinasagot. Hindi niya masabi ang nararamdaman. Ito talaga, minsan alam mo yung pag may sakit siya, tapos parang tatanong mo, what's wrong? Ganyan, pero hindi niya masasabi. Bakit hindi ako makarating sa mundo niya? Alam mo yung parang, you feel that they are revolving in another dimension or world. Bakit kaya hindi ako makatagos-tagos sa mundo na yan? Ngunit sabi ng marami autistic adults sa libro, we communicate, just not in the way you expect. Diba? Hindi ibig sabihin na hindi sila nagsasalita, hindi na sila nag-communicate. There are a lot of ways on how to communicate. Diyan yung mga non-verbal communications. Ano bang sabi ng Bible? Be still and know that I am God. Huwag kang magpanik. Sa katahimikan, sa routine, sa maliliit na kilos, sa eye glances, sa presensya, ang inyong anak ay nakikipag-usap. At tinuturuan ka ng Diyos na makinig sa ibang paraan. Di ba, ganun din naman tayo pag nagbabasa tayo ng Bible or nakikinig tayo kay God. There are a lot of voices in the world. But ano ba yun? Diba? Yung, we can hear God in a very unexpected way. Still small voice. So, ganun din yun sa ating mga anak. They are communicating. It's just that not in the way you expect. So, alamin natin ang love language ng iyong anak. Paano ba yun? Obserbahan kung paano sila nagpapakita ng pagmamahal. Ang iba sa pamagitan ng proximity, ang iba sa routines, ang iba sa drawings, ang iba sa tahimik na oras na magkasama, ang iba sa excitement kapag pumasok ka sa kwarto, bigla ka niyang i-greet, daddy, ganyan. Pero alam mo, if I may share lang din, iba talagang feeling na natatawag kang daddy. Wala lang, napasok ko lang. Siguro yun din ang aking love language. Yung ma-identify ka kung sino ka sa buhay niya. If I may remember din yung love language ni Isaac, it's more on, alam mo yung inuutusan ka niya, yun, parang he is letting you feel that you are needed. Kaya parati kanyang kinakausap, ganyan. Ang tawag dito ay emotional decoding at nagkakapagbago sa paraan ng parenting. Kaya ngayon, alalahanin natin na ang ating mga anak ay hindi sira o kulang. Sila ay sapat at sila ay buo. Kaya, in connection to our next realization, my child is not broken. He is my Bethlehem star. Ano bang sabi ng Pasko? Gumagawa ang Diyos ng pinakamalaking milagro sa mga lugar na hindi inaasahan. Sa sabsaban, alala natin, hindi sa hotel, hindi siya kastilyo,
Ganon din ang ating mga anak. Ganon din ang anak mo. Hindi tulad ng iba. Hindi pareho ang bilis. Hindi textbook ang process. But, still God anointed. Still God purposed. And still God created. Psalm 139:14 says, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Hindi sinabi normally made. Hindi sinabi typically made or conventionally made. Anong sabi? Wonderfully. Ang mga autistic children ay kahanghanga na ginawa, hindi aksidente, hindi pagkakamali, hindi parusa, kundi isang layunin. Kaya focus natin ngayon is to focus on the progress, not the perfection. It's a process. Embrace the process. Hindi agad, alam mo yung parang, ngayon kasi minsan ng mga tao, iniisip agad yung finish line. Na dapat ganito ang ma-achieve niya, ganito. Pero, di ba, ano ba yung kabuluhan ng life? Di ba, it's appreciating every point, every mga wins niya, mga developments niya along the way. Diba doon naman nakakreate yung mga wonderful memories. Kaya doon tayo mag-focus. Gumawa ng maliliit na achievable routines. Piliin ang isang behavior na i-improve bawat linggo. Kung ngayon, Tagalog lang siya, English lang siya, bigyan naman natin siya ng opportunities na mag-learn ng Tagalog, Filipino. Ipakilala ang pagbabago ng dahan-dahan. Huwag po tayong abrupt and huwag po pabigla-bigla dahil hindi kaya ng kanilang brain na i-decode yun. Panatilihing predictable ang schedule, gumamit ng visual arts kung kailangan, at maghanda ng calm down corner. Alalahanin, maliit na hakbang, malaking pagbabago. Next point is, next realization, parent, ito para sa parent, makinig po kayo, parent, God sees you. Lahat ng iyong luha, sakripisyo, at pagmamahal. May mga magulang na umiiyak ng tahimik sa gabi. Nagsasabing, Lord, exhausted na ako. Hindi ko na alam paano. Mali ba ako? Paano na kapag wala na ako? Let's go back to the Word of God. Even before the words are on your tongue, I know it completely. Naririnig niya ang hindi nasasabi ng mga dasal mo. Ano bang sabi ng word ni God? I will strengthen you and help you. My grace is sufficient for you. His grace is renewed every morning. Grace para sa ngayon, lakas para sa bukas, pag-ibig na hindi nauubos. Just always remember to always attach yourself to divine. Kaya, alalahanin natin ulit. Point 1, first realization. Always acknowledge that the feeling of being tired is valid and it's okay. Second, always observe our child. Observe his love languages and how he communicate. Hindi lang yung sa words, kundi sa mga nonverbal cues and nonverbal actions that they communicate, not just in the way we expect. And our child is not broken. He is fearfully and wonderfully made. And lastly, ito para sa mga parents, God sees you. God sees your effort,
and your efforts are not in vain when you make sure that your efforts are in line with God's will. Pero bago tayo magtapos, gusto ko pong mag-iwan sa inyo ng buhay na patotoo. Isang kwento na magpapaalis sa ating mga takot. Yun naman kasi minsan yung source ng takot natin kasi, di ba, it's natural for us to have that fear of the unknown. Pero, ang kwentong iahayag ko ngayon ay isang true-to-life story. Isang kwento na magpapaalis sa inyong takot at pangamba, magpapalakas ng loob at magpapatunay ng anak niyo ay may kinabukasan. This is a story of Dr. Temple Grandin. Siya isang tunay na autistic adult na ngayon at nagiging world-changing figure. Her name is Temple Grandin. As a child, she struggled with extreme sensory sensitivity, delay yung speech niya, social communication challenges, tapos natural, meron din mga bullying, and being misunderstood by teachers and neighbors. Ano ba yung nangyari sa kanya? Sabi nga doon sa story, hindi daw sumuko yung nanay niya. Parating sinasabi ng mga tao na she will never be independent. She will always depend on you. Pero hindi sumuko ang nanay niya. Unti-unti, araw-araw, with love, structure, patience, and prayer, she helped Temple understand the world. At ang batang sinabing walang future, alam mo ba, ang mga tagapakinig ko ano yung mga narating niya? She is already a doctor of animal science, a professor at Colorado State University, a designer of livestock facilities used in the entire world, imagine, an author of best-selling books, one of Time Magazine's 100 most influential people, and a true hero and advocate for autistic children worldwide. Alam niyo, yung mga batang hindi makatingin sa mata ngayon ay nagle-lecture sa buong mundo. Yung batang hindi makapagsalita ngayon ay nagpapayo na sa libo-libong pamilya. Yung batang iba sa lahat ngayon ay nagbibigay pag-asa sa lahat. So kung si Temple Grandin ay nagbago ang mundo, bakit hindi ang anak mo? Bakit hindi ang pamilya mo? Always remember, lahat ng buhay may purpose at meron ng inilaan na purpose si God. Kasama na yun ang iyong mga anak. Another story, syempre para mas relevant sa atin, mas makarelate tayo is si Carlo, yung sinasabi nga nila yung the autistic barista. Si Carlo, isang batang lalaki na tahimik, hindi mahilig sa eye contact at sobrang sensitive sa ingay. Simula bata pa siya, lagi siyang nasa sulok lang naglalaro ng Lego at mahihirap kausapin. Lumaki siyang may label. Ano naman yung sinasabi sa kanya? Mahiyain, may sariling mundo, mabagal, at ito pa, sayang. Pero, hindi sumuko ang nanay niya. Diyan talaga minsan kung bakit nagiging successful isang tao because there are people who are at the back supporting them. Sa story na ito yung nanay niya. Araw-araw tinuturuan siya ng mga simple routines, practical skills, kindness, patience, and confidence. Ito siguro sa mga parents out there na huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba na feeling nyo hindi kayo sapat para tulungan at i-nurture ang inyong mga anak. Feeling nyo na hindi kayo nakapag-aral ng advanced courses in taking care of children with special needs. No. Binigay sa inyo ni God ang inyong mga anak because he believes that you are capable of nurturing that child. Hindi man kayo expert siguro sa pagturo sa kanila yung mga algebra, mga advanced science, pero practical routine sa bahay, paano magluto, paano maghugas ng pinggan, paano
taking care of themselves, taking a bath, toothbrush, using the toilet, cooking, even kahit yung mga say please. Alam mo, ito talaga minsan pag hindi talaga nagpi-please ang anak ko, hindi ko talaga siya sinusunod. Kaya, ayun, isanay mo sila, turuan mo sila ng mga very practical lang, yung say how to say please, opo and opo, ganyan, bless, yan. Kaya always remember, parents, you are more than capable of teaching your child. Yan, confidence, patience. Kaya alam niyo ngayon, si Carlo ay isa ng barista sa isang exclusive cafe sa Manila. And meron na siya mga regular customers who love him. Alam mo ba, he is always on time, can follow instructions perfectly, and is one of the most valued employees dahil sa kanyang precision, honesty, gentleness, and consistency. Sabi nga ng boss na I quote, "If all my employees were as dependable as Carlo, my cafe will run flawlessly." Diba? Mga magulang, imagine that. Yung batang iba noon, ngayon ay mahalaga sa trabaho. May kinikita, may kontribusyon, may purpose, may dignidad. Kaya mga magulang, if God did it for Temple, if God did it for Carlo, He can do it for your child. Christmas is the season of miracles. And sometimes, the miracle is not instant. It grows slowly, quietly, like Jesus growing in the manger. Your child's story is not finished. God is not yet done. And one day, you will look back and say, Lord, salamat, worth it lahat. May kwento pala, may plano pala, may kinabukasan pala ang anak ko. Hopefully, after this program, hindi man tayo magiging perfect, but hopefully, kahit papaano, we will become a better person. A person na may mas pag-unawa, may wisdom, mas may patience, mas may kapayapaan, mas may pagmamahal, and mas Christ-like. Maring hindi agad magbago ang iyong anak, ngunit magbabago ka. At kapag nagbago ka, magbabago rin sila. Kaya tayo manalangin. Panginoon, ngayong Pasko, hinihingi namin ang kapayapaan, lakas at pag-ibig. Hilumin mo ang puso ng mga magulang na pagod. Bigyan mo sila ng mata na pag-unawa. Punuin mo sila ng pag-asa at gabayan mo ang kanilang mga anak na may mga espesyal na pangangailangan. Lord Jesus, ipinganak ka muli sa aming puso, sa aming tahanan, sa aming parenting, sa aming pangamba, at sa aming kinabukasan. Hopefully, Lord, every day of our lives will be more of you, will be more of your goodness, and will reflect your love every day. Amen. So to close, always remember po ang mensahe ng Pasko. Hindi kayo nabibigo, pinili ka ng Diyos. Mahal ang inyong anak. Mahal ng Diyos ang inyong anak. At kasama niyo ang Diyos palagi. Salamat po sa ating technicians, Romel Paulino, Rolando Alfonso. Tuwing 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado po, mapapakinggan ang Family Matters. At ang Saturday po, Saturday Special for families with special needs. Ako po si Ibs Ismail, nagpapaalala, bawat paglalakbay ay nagsisimula sa pag-unawa. Kaya sama-sama nating harapin ang bawat pagsubok sa buhay ng may pag-asa. Ang Family Matters po ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Maligayang Pasko sa inyong lahat.
Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. When in the